serious po to. Sagutan po ni John Vic Remulla at saka nito ni Pulong. Sabi po ni Pulong nung kanina, kahapon, na mayroon na raw pong ayon sa kanyang reliable source, very reliable source, mayroon na pong warrant of arrest itong si Senator Bongo. So, alam po natin na yung kay Bato, ganyan din. May mga nagdi-deny din po. Meron pa pong kinukot sila sa ICC na wala pa po nga hanggang sa kasalukuyan. Alam ko si John Vic din yun nagsabi na wala pa eh. Tapos nung lumantad sa Bato, biglang hawak na ni Trillanes yung ICC warrant, di ba? Nagkabiglaan, may warrant na pala. Kala natin chismis lang eh. O ngayon po, nagsabi po si Pulong, lahat po sila nag-react, wala. Walang warrant. Nako, Senator Bato, huwag kang magtiwala basta-basta. Mahirap po yan. Alam niyong wala kayong kasalanan, pero once na nadala po kayo sa dahig, mahirap na po mga twiran doon sa dahig na yun. Okay, tinanong po si John Vic tungkol po sa sinabi ni Pulong na warrant of arrest sa ICC ni Senator Bato. Tinawanan lang po ni John Vic eh. Baka sabog lang si Pulong. Grabe no? Congressman, akusahan mo na sabog. Tapos tumatawa si John Vic. Pinagtawanan din siya tumawa din po yung mga reporter. Alam po ninyo, pag Duterte po o Duterte supporter yung nagsabi niya sa isang congressman, may kaso na kagad eh. Kakasuhan kagad ng cyber libel eh. Pag sinabihan nyo sabog si ganun. Pero eto po, si John Vic Remulla po, hindi po pangkaraniwang public official yan. Alter ego po yan ng presidente. Ano po ibig sabihin ng alter ego? Siya po kumakatawan sa Pangulo. Kasi hindi po kayang katawanin eh. Sa usapin po ng internal, taas po ng DILG. Siya po ang nagre-represent sa Pangulo. Instead na yung Pangulo ang direktang makipag-ugnayan sa PNP at sa mga local governments, si Remulla po ang nakikipag-ugnayan. Alter ego siya ng Pangulo para siyang presidente. Tapos sasabihin mo, yung congressman nasabog kasi. Baka sabog. Ito po ang sabi ni Kontrahamon. Kontrahamon po ni Pulong Duterte. Ako pa talagang sinabihan mong hayat sabog. Secretary John Vic Remulla. Ako? O baka nagkamali ka lang ng tinutumbok? At ang gusto mo talagang sabihin ay yung mga nasa Malacanang. Kung gusto mo talagang malaman kung sino ang hay at sino ang sabog, simple lang naman ang solusyon. Magpa-hair follicle drug test tayo. Sama mo ang boss mo at asawa at anak niya para isang testing na lang, tapos ang usapan. Sinabihan mo siya na sabog. Pinahiwatig mo na addict si Pulong Duterte. Ganda ng hamon, di ba? Sinabihan mo ako na sabog ako. Pa-hair follicle test tayo. Sama mo na yung presidente mo. Siguro, kayong dalawa muna para magkaalaman kung sino talaga addict sa inyo. Total, sinabihan mo siya ng sabog. Walang kaabog-abog eh. Baka sabog. Sana tanggapin mo, John Vic, yung hamon sa'yo na magpa-hair follicle test kayo.
Ako na magsasuggest, Congressman Pulong. Ang magtakda na po o magsabi na kung sino, si John Vic na. Sa St. Luke's o Makati Med, kung saan man kayo. Dapat may media na agad. Hindi po pwedeng hindi mo tanggapin to, John Vic. Pag sinabihan mo sabog yung isang tao, ipinagpapalagay mo na hindi ka hindi ka addict, di ba? Ngayon binueltahan ka. Ako ang sinabihan mo na sabog. Secretary John Vic, ako? Hindi po pwedeng hindi mo tanggapin to kasi ibabangon niya yung puri niya, yung paninira mo. Hindi kanya ididemanda. Magpa-hair follicle test kayong dalawa. Tignan po natin kung sasagot po si John Vic. Yan naman si John Vic, matapang naman po na tao yan. Naniniwala ko na sasagot po yan. Kasi pag hindi siya sumagot, nabigla ka lang sa pagtawag na sabog si Pulong Duterte. Presidential son po yan, kapatid po yan ng Vice President. At ang pamilya Duterte po ay anti-drugs po nakilala. Galit po sila sa droga. Marami pong sumuporta sa kanila dahil galit sa droga. Kaya napakaganda pong hamon nito. Makakapang-engganyo po kayo, Senator John Vic. Na talagang iwaksi ang droga ng lahat ng mga tao sa gobyerno kung kayo mismo. Total, kayo nag-akusa sa kanya. Ito na po ang best chance para ipakita nyo na talagang hindi dapat nag-addict ang mga tao sa gobyerno. Pa-hair follicle test lang po. Tapos na yan. Total, matagal na kayong naghahamonan ng mga Duterte.